Inamin ni Assistant Coach Sean Chambers na hindi raw kailangan ng malaking pagbabago sa koponan ng Gilas Pilipinas. Binanggit din niya na hindi masyadong mahalaga kung nanalo or natalo man ang Gilas sa Australia at New Zealand. At sa huli, tinalakay din niya ang kagustuhan ng ibang bansa na makabilang ang Gilas sa kanilang grupo. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Ilang linggo nang natalo ang Gilas sa mga bansang Australia at New Zealand, pero tila hindi nawawala ang mga kwento sa likod nito. Sa pahayag ni Assistant Coach Sean Chambers, binigyang din ito na hindi kailangan ng malaking pagbabago sa kupunan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Assistant Coach Sean Chambers sa report ni Bill Velasco ng Philstar. Sa tingin ko hindi naman kailangan ng sobrang daming pagbabago. Hindi rin siguro dapat lumihis sa plano na sinet ni Coach Tim Cone. Yung pagbubuo ng solid na core ng mga tropa na tuwing maglalaro sila parang tunay na isang team talaga. At ako 100% ako na naniniwala doon. Maganda naman yung punto na hindi basta-basta dapat baguhin yung sistema, di ba? Lalo na kung may malinaw na direksyon na binubuo si Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas. Mahalaga talaga yung chemistry ng team at yung core ng mga players na matagal nang magkakasama dahil doon nabubuo yung tiwala kasi sistema at disiplina sa loob ng court. Pero pagkatapos ng mga laban sa Australia Men's National Basketball Team at New Zealand Tall Blacks, hindi rin maikakaila mga ka-playoffs na marami sa mga Pilipino ang may panawagan na baka panahon na rin para tingnan ng ilang pagbabago, di ba? Hindi ito dahil nawawala ang respeto sa coaching staff o sa mga manlalaro. Walang ganon. Sa totoo lang, proud pa rin ang karamihan sa effort at puso na ipinapakita ng Gilas sa bawat laban. Ang punto lang ng maraming fans is kung may pwedeng idagdag na bagong lakas, bagong players o bagong approach na makakatulong para mas makasabay sa physicality at bilis ng international na competition, baka worth it din itong pag-usapan, di ba? Minsan kasi ang maliit na adjustment pwedeng magbukas ng mas malaking opportunity para sa team. Hindi rin ibig sabihin ng pagbabago, binabasura na yung plano. Sa sports, normal na bahagi ng paglago ng isang national team ang patuloy na pag-evaluate. Kung sino yung pwedeng idagdag, anong sistema ang pwedeng i-adjust, at paano mas mapapalakas ang lineup laban sa mas malalakas na bansa. Sa huli, iisa lang naman ang gusto ng lahat ng fans, coaches at players. Ang makita ang Gilas Pilipinas na patuloy na umaangat, mas nagiging competitive sa Asia at sa buong mundo at patuloy na lumalaban para sa bandera ng Pilipinas. Suporta pa rin ang sigaw ng bayan pero kasabay nito mga playoffs yung pag-asa na patuloy na mag-evolve at lalakas pa ang ating pambansang koponan. Sa patuloy na pahayag ni Assistant Coach Sean Chambers, inamin ito na gusto rin nilang manalo laban sa Australia at New Zealand, pero ayon sa kanya, hindi ito ganun kaimportante sa pambansang koponan. Narito ang kanyang dahilan. Tutukan natin si Assistant Coach Sean Chambers sa report ni Bill Velasco ng Philstar. Siyempre gusto sana naming manalo laban sa New Zealand. Siyempre gusto rin sana naming mas maganda ang pinakita namin laban sa Australia. Pero kung titingnan sa mas malaking larawan kasi, hindi yun ang pinaka-importanting mga laro. Ang talagang mahalagang laban, yung crossover games pagkatapos namin silang puntahan. Kapag naglaro na kami laban sa Iran, Iraq at baka Syria, yun ang crossover namin Doon talaga yung mga larong kailangang manalo at mas swak din ang matchup namin laban sa mga team na yun. Kung babasahin ang sinabi ni Sean Chambers mga playoffs, malinaw yung punto niya. Gusto sana nilang manalo laban sa New Zealand at magpakita ng mas magandang laro kontra sa Australia, di ba? Pero sa mas malaking larawan, hindi raw yun ang pinaka-importanting laban Ang talagang critical na mga laro, yung mga susunod na makakalaban ng Gilas tulad ng Iran, Iraq at ng Syria. Ayon sa kanya, doon talaga nakasalala yung pag-usad sa qualifiers Sa isang banda mga ka-playoffs, may punto naman si Chambers. Sa level ng World Qualifiers, may mga laban talagang parang paghahanda o test kung nasaan na ang team natin. Ang Australia at New Zealand kasi matagal ng powerhouse sa region Kaya natural, mahirap talaga silang kalabanin dyan. Ang mas mahalaga ngayon mga ka-playoffs, kung paano gagamitin ng Gilas ang mga natutunan sa mga laban na yon para maging mas handa sa mga susunod na laban na kailangang panalunan. Tungkol naman sa sinabi niyang mas swak ang laro ng Gilas laban sa Iran, Iraq at Syria, may katotohanan din yun. Sa estilo ng laro, mas physical man ang mga team na yon, pero mas pamilyar na rin ang Gilas sa ganitong klaseng laban sa Asian competition. May mga pagkakataon na nakipagsabayan at nakakuha na rin ng panalo ang Gilas laban sa mga team mula sa West Asia, tulad ng mahalagang panalo laban sa Iraq sa FIBA Asia Cup last year na tumulong para manatiling buhay ang kampanya ng Gilas Pilipinas. Pero kahit sabihin na maswak ang matchup mga playoffs, hindi ibig sabihin na madali ang laban. Ang mga bansang yon, kilala rin sila sa matitibay na players, disiplina sa depensa at matagal ng programa sa basketball. Kaya kung may isang bagay na malinaw,
Ito ay ang tindi ng pangangailangan ng manalo sa mga larong yon. Doon masusukat kung talagang handa ang Gilas na umusad sa susunod na yugto ng kompetisyon. Sa kanyang huling pahayag, muli namang binigyang pansin ni Assistant Coach Sean Chambers ang kagustuhan ng maraming bansa na makabilang sa grupo nila sa torneo ang Gilas Pilipinas. Ayon sa kanya, ito ay bunga ng matinding suporta ng fans sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Assistant Coach Sean Chambers sa report ni Bill Velasco ng Philstar. Nung draw, halos lahat ng Asian countries gusto kaming makasama sa grupo nila dahil yun sa mga fans natin. Lahat ng bansa, Japan, Korea, Taiwan, umaasa na mapunta kami sa pool nila. Kaya nung napunta kami sa grupo ng Australia at New Zealand, masayang masaya silang dalawa. Sila yung naging masaya, pati Guam. Nakita nyo naman yung laro sa Guam, di ba? Sold out. Pero nung Guam ang naglaro laban sa Australia at New Zealand, halos walang tao sa arena, di ba? May point naman na sinabi ni Chambers tungkol sa epekto ng fans ng Gilas sa mga international games. Kilala talaga ang mga Pilipino sa matitinding suporta sa basketball. Kahit saan maglaro ang Gilas kasi sa Asia man o sa ibang bansa, madalas napupuno ang arena kapag sila yung may laban. Kaya hindi rin nakapagtataka kung bakit naging masaya ang grupo ng Australia at New Zealand nang mapunta sa parehong pulang Pilipinas. Kapag Gilas kasi yung kalaban, mas maraming fans ang pumupunta sa arena, mas buhay ang atmosphere ng laro at mas nagiging malaking event yung bawat laban. Yun yung isa sa mga natatanging lakas ng Gilas Pilipinas, ang suporta ng fans. Hindi lang sila nanonood sa TV, marami talaga yung dumadayo, bumibiyahe at gumagastos para lang suportahan ng team sa ibang bansa, di ba? Kapag naroon yung mga Pilipino crowd, ramdam ng mga players ang energy at ingay ng suporta na kadalasang nagiging dagdag inspiration sa loob ng court. Sa international basketball mga playoffs, malaking bagay ang ganitong klase ng fan support. Bukod sa nagbibigay ito ng moral sa team, nakakatulong dito sa overall excitement ng torneo, di ba? Kaya saan man mapunta ang Gilas Pilipinas, isang bagay ang sigurado dyan. Kasama nila palagi ang malakas at masiglang suporta ng mga Pilipinong fans. So guys, maraming salamat.